Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Naku, napakaganda po ng gagawin po natin yun. Napakarami pong sale. Halos parang pamigay na po yung mga damit. May bago pong shop po dito ng mga damit. At mangungo rin po tayo, umangungo talaga. No? Bibili po tayo ng super sale na mga halaman. May mga gulay. Tingnan po natin kung ano po makuha po natin kasi mabilisan po talaga. At magtatanim po tayo ngayon. Lilipat ko po sa backyard at sa front yard. Mag-ayos po ako. Gardening po tayo ngayon at shopping haul. Tara, samahan po ninyo ako. Ayan po mga kabayan. Ang temperature po ngayon ay plus 26.5 o summer vibes. Naku, napakasarap pong mamasya ngayon at mamili ng mga sale. Kasi pag July po talaga, natatapos na po yung summer. Kaya marami pong mga sale. Tingnan po natin yan. Gusto ko syempre bumili ng mga summer clothes. Para pag-uwi ko pa sa November, di ba? Meron akong pangkabog sa mga nagmamayaman na tulad ko. Napakaganda po ng kalsada, no? At linis. Parang yung skin ko walang pores. Tapos wala pong makikitang basurang palipad-lipad sa kalsada, diba? Parang mga CCTV na malaluwag ang tirantes ng bra. Napakaganda po. Kaya sa bakuran po natin, umpisa po natin maglinis. Napakaganda po sa isang komunidad. Pinapapractice po at nakikita po ng mga bata. Gagayahin po yan. Maniwala po kayo. Baka lugar nyo mas sumikat pa dahil sa kalinisan, maging tourist destination, diba? Ganun po talaga nagagawa ng disiplina at pagkakaisa. Tulad po na nakikita po natin dito. Ayoko pong ikumpara sa Pilipinas, syempre. Para po sa akin, mas masaya po sa Pilipinas. Kumbaga yung disiplina po dito ay iba po kasi kultura po nila. Lahat naman po tayo may kanya-kanyang disiplina. Yung iba nga lang, kurara. Diba? Ay. Ayan po. Minsan pag may mga bagong shopping places po dito, minsan isolated po talaga, minsan nasa gitna po ng gubat. Bakit po? Para nababalance po yung lamig ng simoy ng hangin saka yung good vibes po sa mga tao. Yan po yung pupuntahan po natin, 157 bago pong clothing shop. Mura daw po dito. Ayan, magkatabi lang po 157. Tapos mamaya punta po sa gardening section sa Rusta. Grabe oh, reflection pa lang, artistang artista na dating. Come on. Pagpasok po sa clothing shop na to, talaga namang napakarami pong sale. Grabe po talaga pag mag-sale po dito. Minsan 30 euro ang presyo, tapos minsan nagiging 3 euro na lang, 5 euro na lang. Ibang klase po to sa bagong tindahan po na to. Meron pong 5 euro, 3 euro, tapos for price of 10 euro, take 2. Mura na po yung kasing 3 euro. Ano na po yung 6, 12, 18, mga 200 pesos. Pero napaganda po ng mga quality. Napakarami po talaga sila, nakakatuwa. Bibili pong maraming t-shirts po dito. Hindi ko lang po yung shorts kung makabili po, hindi pa po sale. Baka next week. Masarap po ito pasalubong sa Pilipinas. Bago po ako umuwi sa November, bibili po ako ng mga t-shirt pang gamit ko rin pang araw-araw. Ibang klase po talaga dito pag end of season sale. Talagang halos pamigay na po. Kaya hindi po ako masyadong pumunta sa second hand shop kasi pag dating sa damit, pag end of season sale, napakamura po. Minsan from 50 euro maging 5 euro na lang po. Wala pong halong biro po yun. Kaysa po itapon nila o i-donate, talagang binibenta na lang po nila sa murang halaga. O diba? Ibang klase po. No? Napakasarap po talagang pumunta sa mga gantong bagong tindahan na mayroong talagang presyong mabababa. Sa mga ibang shops din naman po, marami naman pong mga mura at mga malalaking sale pag summer po. At matatapos na dahil mag-autumn na. Ayan, end of season na. Jackpot po tayo. Ayan po mga kabayan, grabe. Meron pong 30 euro pala yung bracer. Pinenta na lang 157. Grabe mga discount, may 3 euro. Grabe po, bro. Halos pamigay na. Better than second hand shop. Imagine that. Ay, accent, it's so good. Tara na po. Yan, dito na po ako sa Rusta. Yung mga herb, 1 euro and 99 cents na lang. Yan. Ganyan po pag July na. Karang ito hindi pa nila sinisil. Dapat sale na to kasi bibili ko. Mga silibong ganda.
Yung itong mga Mediterranean herbs, ito rin itong ano ba tawag nito? Ito yung rosemary. Ito, nakalimutan ko na. I got this one. Wait. Lavender. Yeah. Ay, hindi to lavender. Ba to? Di pa, ano, klaseng herb. Ito, hindi to rosemary. Tama, rosemary. Ibang variety. Hindi siya masyadong mahaba yung sobrang spike. Kaya may kamatis at walang masyadong sale. Dito mayroon strawberry. Parang gusto kong bumili. Lalayo nga sa backyard. Lalayo ko. Ito maraming bunga na bibiling ko. Lalayo sa planter box. Ito may mga bunga. Ito. Saka nasa likod. Isang haba pala. Ang dami. Dalawa bibiling ko. Ayan po mga kabahay, pagkatapos ko lumamon ng pizza. Lamon talaga, buffet kasi eh. Kaya meron pong sale na sili. Ano na lang po ito, half price. So 15 euro, mga 7.50. Pero dahil bunga, ito po yung bibiling ko. Tatagal pa naman to. Bubuhay pa to sa labas. Ayan po mga kabayan, bumili po ko ng sili. Maraming bunga. Sarap din po ito sa sili, hindi po ito masyadong maanghang. Ang mga tao po ngayon dito hindi masyadong bumibili ng halaman kasi mga nasa beach, mainit po. Ngayon nag plus 30 na. Yung mga halaman dito ngayon sobra init na. Magkano na lang kaya itong kamatis? Naku, mahal pa, 10 euro pa lang din. Mahal naman, dati ito 5 euro na lang. Mahal ah. Hanap pa ng ibang gulay, 10 euro pa rin. Ayan po, namili rin ako mga ibang halaman sa shops market. Titignan ko po itong garden ng Finnish mother ko. Kung buhay pa yung mga halaman. Buhay pa halaman ng broken. Ito po yung dating tanim ko sa garden. Pinig ko po sa kanya kasi gusto niya po yan. Tignan natin kung ano pa. Yung mansanas na tanim ko po, ito binigay ko rin sa kanya dito. Ayun, gumanda ang dahon. Yan po yung ano. Mas tumamis ang, baka mamunga po this year to. Yung mga gooseberry, ayun. Walang masyadong bulaklak. Yung strawberry, maraming bulaklak. Matataba. Tataba ng dahon ng strawberry. Dito namatay yung mga strawberry. Okay naman so far. Buhay pa yung mga halaman niya. Ayan po mga kabayan. Una po natin ilipat dito sa maaraw yung sili. Haluin ko po muna itong lupa dahil 2 buwan kalahati po itong naka-stay po rito. Mas maganda po yan kasi mas nabulok yung mga dahon. Ay nako. Napakainit po ngayon. Kanina nag plus 31 ang ano ang temperature, grabe. Tapos dry pa. Dry ang weather. Kaya pag nabibili ko ng mga gulay sa shops, mga ganito, minsan late July o early July, sale na po sila. Kasi next month po, autumn na. Sayang naman po ito kung hindi ko pakikinabangan at itatapon lang po yan ng garden section sa basurahan.
Dyan yung punin ko. Ito ko na medyo ilalagay. Kasi titanaman ko na lettuce yung gilid. Ay, nakalimutan ko palang bumili ng ano. Parsley saka chives. Yung murang sibuyas po. Na ano, na pino. Sumobra. Treated naman po itong wood eh. Kung magtatanim po kayo sa wood, nasa bansa po yung malamig, siguraduhin po ninyo yung kawin na tataniman po ninyo treated ng oil para po hindi agad mabulok. Ayan. Medyo isin natin. Patayuin natin dahil walang suporta. May lalagyan ko po ito ng patpat. Parang na ako ng patpat. Saka suportang tali. So pag maglalagay po kayo ng suporta, gamit po kayo ng garden twine ito. Yung parang abaka. Huwag po kayong gagamit ng cable tie plastic. Kasi pag hinangin, magagasgasan lang po yung halaman po ninyo. Gagamit po ko ng wooden support. Yan, yung tatayo naman ng halaman. Dito. Yan. Hindi masyadong maganda ito, sandali. Pasensya na po ah. Dating po talaga sa pag-garden, gusto ko po eh malinis, maayos tignan. Yan. Medyo press natin. Tapos bigyan ka lang po ng maayos na suporta. Huwag naman pong mahigpit yung pagkakatali. Yung tama lang. Alalay lang yan, ganyan. Yan, ganyan. Ganyan. Ito gagawin ko sa kabila. Ayusin ko po yan. At ibabalik ko po yung suporta sa ibabaw para hindi umuga. Ano lang po ito, old laundry basket, metallic. Yan, o diba? Mas maganda. Tapos tatali ko pa siya rito para may additional na suporta. Yan po talaga ako kapag nag-garden. Gusto ko po talaga maayos at malinis tignan. Diba? Napiplis na yung mata nyo. Tapos, na-enjoy nyo pa yung pag-harvest. Kapag lalakad-lakad, lalo na kung nag-emote-emote kayo sa social media, diba? O kahit hindi nyo pinalaking sili, sabihin nyo, my chilies are growing so well, pero binili nyo lang sa tindahan. Ganun pa utot. Diba? At tapos di ba po tapos yan? At tapos hindi pa po tapos yan. Dami naman tapos yan. Lalagyan ko ng ano, suportang stick. Ano pa na medyo maganda sa gilid. Yan. Wooden stick. Tapos tatalian ko po yan para hindi umusad. Hindi ko na po puputulan to kasi pag naglamig, lalagyan ko ng fabric sa ibabaw. Meron pa dito na bibiling ano protection na fabric para pag naglalamig po. Ito nalagay yan. Para pag naglalamig, ipapatong po. So, hindi mapo-frostbite yung mga pinaghirapan ninyo, diba? Sayang naman ang pera.
At least, meron kayo aaning lalamunin. Ayan. Okay na po yan. Tatalian ko na lang po dito. Ayan, stable na po. O, diba? Maglalagay na lang po ako ng ibang herb sa gilid. Nabubunot naman po ito eh. Pero ngayon hindi ko muna nabubunutin para suportado itong sili. Lilipat ko naman po yung mga strawberries doon sa kabila. Yan, dito ko naman po lilipat ang strawberries. Mga strawberries nabili natin dahil ito may bunga na. Iingatan ko po yung pagtatanim nito. Ito kahit alam mo, ito parang natutuyo na po, hindi ko po yan itatapon. Tatanong ko pa rin to kasi ugat nito mag-uusbong pa rin po. So lilinisin ko na lang para hindi pamahayan ng molds. Ito madali lang po. Pipindutin lang po ilalim po nito. Itong planter na to. Yan po ako pag nagtanim. Gusto ko malinis na malinis. Ayoko ng bugal-gal. Hindi ko ilalampas sa planter kasi pag nalagay ko suportang basket, talik na basket, nakapasok siya. Hindi siya mapipipis. Parang tiyan ko lang. Yan, katulad din po dun sa sili, may suporta. O, di ba? Hindi po yan gagalaw. Yun na po yan. Safe na yan sa winter din. Dito naman po, meron po ang mga narcissist. Ayan, fresh pa po yan. Ilalagay ko muna dito sa ilalim. Tapos sa ibabaw tatanaman ko po ng lettuce. Sa next spring, tutubo po yan dyan. Bawasan po yung itong ugat. Para mas malalim ang pagkakabaon. Yan lang po ginagawa ko para hindi sayang halaman. Iba po kasi dito eh. Pag ganito, tinatapon na pala pero fresh pa po yung loob niya. So sayang naman, di ba? Sayang din lupa. Haluin ko na lang. Ayan eh. Medyo nilagyan ko na po ng trench ba yun yung parang kukay na ganyan. Tatanim po ako ng iba't ibang klaseng lettuce. Pag-halo-halin ko na po dyan. Okay lang po magsiksikan. Kapag dumadami, aanihin ko. Diba? Hindi na po magano karami. Ilang buto nito nabili ko. Marami pala. Ayan. Dami nito. Kaya mo siya magsiksikan dyan. Ito tabi ko. Tapos itong ganito naman. Ito yung ordinary na bibili sa Pilipinas. Yung isa, may mula-mula. Ito.
pwede sa sandup, sa vegetable salad. Pag may mga bato parang ganito, tanggalin po ninyo. Hindi po mag-germinate o tutubo yung buto pag ganun. Mahirapan umakyat sa lupa. Ito pala hindi. Medyo masinsin yung dahon nito. Ito yung medyo malalaki. Ito yung parang ito yung sa Pilipinas na common. Yan, okay na yan. Tapos medyo gaganyan ko lang po. Hindi lang po masyadong marami. Parang ididikit ko lang yung lupa. Ikilig-kilitiin lang. Sunod ko naman po. Ito. French breakfast. May ano po ito. Labanos na pula na medyo mahaba po. Masarap po ito. Namis. Paborito ko po ito eh. Sarap din po ito gawing ano. Yung parang kimchi style. Tamihan ko natin. Isang pakita lagi ko na. Yan. Pag nag-chill ang weather, mas mabilis pong tumubo yan. Mga plus temperature. Plus 15. Perfect po yan. Plus 10. Okay din po. Yung lettuce okay lang. Mas magiging crisp. At manamis-namis po. Yung lettuce saka ito po. At diligan po natin mabuti. Yung mga tinalim po natin. Sa tumulo po sa ilalim. Kailangan pag nililigan po pati yung dahon basang-basa. Yan. Kung strawberry, basta dami po yan. Yan na po. Ilinis na po ako dito at sa harap. At dito po sa aking metallic hanging planter. Tanig po ako dito dalawang klaseng bulaklak. Madali po itong lumaki. Basta plus ang temperature. Okay lang po yan. Pero pag nag-minus, tigok to. Kaya po talaga buhay ng mga halaman dito ng outdoor. Panghinayang po ano. Sa Pilipinas to. Tagal ang buhay nito. May butas po yan. Ayan po. Okay na po itong sa back terrace. Pagtanim na tayo, maayos na. Yung damo na lang, magdadamo po sa isang araw. Sabi ko, hindi ko dadaman pero hindi po maganda. Dumadami lamok. Nabahay ng lamok. Doon po tayo sa front yard. Ayan po yung strawberry ko nabili. Napakarami pong bunga. Hintayin ko na lang po yung mahinog. Ayan po. Nagtapan ako ng basura. Naayos ko na po itong front yard. Siya na po hindi ko na pakita. Hindi ko na videoan. Ilipat ko lang po yung nabili kong halaman. Ayan. Medyo mataas na itong bush. Pero bubukasan ko po yan. Tapos ito. Nabili po akong murang bulaklak. Mabilis pong dumami po ito. Yan. Malinis na po. Binrush ko na po yan. O, diba? Yayaman yan ang itsura. Tapos may nabili po ang mga solar. Ilagay po dito sa gapangan ng bichuelas. Yan. O, diba? Sosyal. Grabe namang langgam doon, napakalaki. Ay, salamat. Nakapagpahinga din. Nakarelax po pag ganito. Napaka-timing po talaga dito. Umuwi na po yung mga bata kanina dahil walang tao sa playground. Monday ngayon eh. Saka mainit. Nasa beach.
ang mga tao. Paano po mga kababayan, maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Unti-unti ko pong lilinisin po itong backyard, yung front yard, okay na po. Magdadamo po ako at lilinisin ko po yung mga berries. At sa mga sunod na araw, baka mangupo tayo ng kabote. Halika. Pag umulan po. Paano po, maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.